O kumusta kayo? Handa na ba kayo? Kasi huwag kayong kukurap dahil may isang malaking pagbabago na nangyayari sa ating online world. At yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Alam nyo, for the longest time, .com yung hari ng internet, di ba? Parang yan na yung standard. Pero, tulad ng lahat ng bagay, may katapusan din. At ngayon, may isang bagong era na sumisikat para pumalit dito, ang .gold era. Isipin nyo to, naaalala nyo yung pagsabog ng Bitcoin? O kaya yung .com boom noong 90s? Ang dami sa atin ang nagsabi, sayang, sana nakasabay ako. Well, heto na naman tayo. May isang bagong wave na dumarating at baka ito na yung second chance na hinihintay natin. Okay, so para maging malinaw, hindi ito tulad ng dati. Kasi yung .com, para lang yan sa mga websites, isang address para sa isang page. Pero itong mas malaki, sobrang lalim. Pinag-uusapan natin dito yung buong digital identity mo. At dyan na nga pumapasok itong tinatawag na Gold ID. Pero ano ba talaga to? At bakit sinasabi ng marami na isa itong game changer? Tara, alamin natin. Okay, sa pinakasimpleng paliwanag, isipin nyo yung Gold ID nyo na parang isang 3-in-1 power tool. Bank account mo na, passport mo pa at email address mo pa. Lahat yan nakapaloob sa iisang pangalan na ikaw lang ang nagmamay-ari. Hindi lang to basta address ha. Ito na yung pagkatao mo sa bagong digital world, sa tinatawag na Web Gold Universe. So, tatlo yung superpowers nito. Una, wallet, goodbye sa mga nakakalitong numero. Ang gagamitin mo na ay pangalan na madaling tandaan. Pangalawa, identity. Ito na yung universal passport mo kahit saan ka magpunta sa digital world. At pangatlo, email. Isang simple at secure na paraan para makipag-usap. Sige, para mas mag-gets natin kung gaano kalaki yung impact nito, gawin natin yung classic na before and after. Tingnan natin yung mga sakit ng ulo natin ngayon sa digital world at kung paano daw to sosolusyonan ng Gold ID. Unang-una, yung mga wallet address sa crypto, naku di ba? Ang haba, parang code na galing sa ibang planeta. Isang maling type mo lang dyan, paalam na sa pera mo. Sobrang stressful. Pero sa Gold ID, ang simple lang. For example, nova.gold. Yan na yun. Ganun kadali. Pangalawa, security. Narinig niyo ba yung scam na address poisoning? Nakakatakot yan. Papadalhan ka ng transaction galing sa isang address na halos kamukha ng kilala mo para malito ka at magkamali ng send. Pero sa Gold ID, mayroon kang security shield. Bago mo i-confirm yung transaction, lilitaw mismo yung pangalan ng may-ari, so kung hindi yun yung inaasahan, alam mo na agad na may mali. At ito yung malupit. Pag-usapan natin yung ownership. Yung username mo sa Facebook o sa Twitter, akala mo sa'yo? Well, technically, umuupa ka lang. Pwede nilang bawiin yan anytime. Sa Gold ID, iba ang usapan. Sa'yo talaga yan 100%. Isa siyang NFT, so parang may hawak kang titulo ng lupa pero digital. At dahil sa'yo yan, may value ito na pwede mong ibenta o ipamana. And it gets better. Sa mga platform na yon, sinong kumikita? Yung kumpanya lang, di ba? Binabago yan ng Gold ID. Meron itong built-in affiliate system. Ibig sabihin, hanggang lumalaki yung network dahil sa mga referrals mo, kumikita ka. Parang may passive income machine na nakakabit sa mismong identity mo. Astig, di ba? Okay, so malinaw na yung mga direct improvements. Pero hindi lang yan eh. It's bigger than that. Sabi ng mga nasa likod na to, ang Gold ID daw ang susi para makapasok sa isang totally new world. Isipin nyo, wala nang sakit ng ulo sa pag-aalala ng sandamakmak na passwords. Ang Gold ID mo na ang magiging master key mo. Yan na yung single sign-on mo para sa mga dApps, sa mga laro, sa DeFi, basically sa lahat ng bagay sa ilalim ng e-gold chain ecosystem. Isang identity to rule them all. Sobrang convenient! Pero alam nyo, hindi lang to tungkol sa tech o features. May mas malalim na idea sa likod nito. Isa siyang deklarasyon ng kalayaan, identity independence. Hindi ka na lang basta user sa platform ng iba. Ikaw na ang boss. Ikaw na ang may hawak ng sarili mong digital na pagkatao. At dahil dyan, yung pagkakaroon ng gold name, nagiging status symbol na rin. Parang patunay na isa ka sa mga nauna, isang early citizen ng bagong digital civilization na to. Nagbibigay yan ng, alam mo yun, credibility na nauna ka sa iba. At meron pa, pwede rin daw itong maging parang bagong credit score mo. Yung digital reputation mo, automatic na nabubuo based sa mga transactions mo at sa mga assets mo. Anong ibig sabihin yan?
Nagbubukas ito ng pinto sa DeFi lending, yung pag-utang na wala ng bangko at wala ng sandamakmak na paperwork. So, heto na. Bumabalik tayo sa pinagmula ng usapan natin. Ang lahat nito, pinatakita kung gaano kalaki yung pwedeng maging pagbabago sa ating digital na buhay. Baka ito na nga yung second chance. For 5,000 years, isipin niyo yon, 5,000 taon. Pag sinabing ginto, ang nasa isip natin ay pera, yaman, value. Isang bagay na hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Pero ngayon, sa digital age, binibigyan ito ng bagong kahulugan. Hindi na lang pera ang pinag-uusapan. Dito, ang ginto ay ikaw. Ang ginto ay ang iyong pagkakakilanlan. Kaya, iwan ko sa inyo tong tanong na to. Kung sa darating na panahon, ang pangalan mo ay ang pinakamahalaga mong digital na pag-aari, hahayaan mo bang maunahan ka ng iba? Yan ang buong konsepto sa likod ng Gold ID, isang bagong paraan para tingnan ang ating identity online. So, kung na-curious kayo, nasa sa inyo na yan. Pag-aralan nyo at kayo ang magpapasya kung sasakay ba kayo sa bagong wave na to.